kinatatakutang sakit ngayon sa buong mundo. Kung makapitan ka kasi ng virus na ito, tutubuan ka ng mga butlig sa balat na parang chickenpox o bulutong. Maaari itong kumalat sa mukha, kamay, talampakan, pati na sa pribadong bahagi. Ito ang Mpox. Ano ba itong sinasabi nilang Mpox? Ano ang mga sintomas nito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasang mahawa? Ang nagpaalarma sa lahat, nito lang August 14, idineklara na ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern ang Mpox. The Democratic Republic of the Congo has been experiencing a severe outbreak of Mpox. Habang sa linggong ito naman, naitala ang pinakaunang kaso ng Mpox ngayong 2024 sa Pilipinas. Last week, nakadetect po tayo ng isang case ng Mpox. May pula-pula sa balat, baltik-baltik. Yun ang nakakatakot. Siyempre natatakot din ako, kaya kailangan konting ingat din po. Paano nga ba makakaiwas sa nakahahawang Mpox? Panoorin niyo po ito. So a lot are asking, like, how did I contract the monkeypox? The risk is the travel. 9 days later, I developed those rashes and blisters. I cannot pinpoint where I get it and how I get it. Gaya ng COVID-19, ang Mpox isang zoonotic disease. Ibig sabihin, maaari itong maipasa sa tao mula sa mga hayop. 1958, nung unang natukoy ang sakit na ito ng mga unggoy. Taong 1970, nung naitala ang unang kaso nito sa tao sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Noong 2022, ang Mpox na endemic lang noon sa Central at West Africa, kumalat sa napakaraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Rason para ideklara ito noong global outbreak. Hindi katulad ng COVID-19 na airborne o kumakalat ang virus sa hangin, ang Mpox na ipapasa sa pamagitan ng close contact gaya ng paghawak, pagyakap, pakikipag-usap ng malapitan, paghalik at pakikipagtalik sa taong infected nito. Maaari rin itong maipasa kapag ang isang tao mahawakan ng mga gamit na contaminated ng virus. Iba-iba yung takbo niya sa katawan. Yung iba nagsisimula sa ulo, yung iba nagsisimula dito sa tiyan or sa dibdib. Itinuturing na itong Public Health Emergency of International Concern sa buwang ito. Maliban kasi sa 14 na mga bansa sa Africa kung saan libo-libo ngayon ang kaso ng Mpox, may mga kaso na rin ng Mpox na binabantayan sa Sweden, Pakistan, Thailand at sa Pilipinas. Ang unang nai-record na pasyente ng Mpox sa Pilipinas ngayong 2024, isang 33 anyos na lalaki mula NCR at marami ang nagulat nung napag-alamang wala siyang travel history. Ibig sabihin, narito na talaga ang Mpox sa ating bansa. Ayon sa isinagawang investigasyon, August 15 nung nagpakonsulta ang pasyente sa isang dermatology clinic sa Quezon City. Ang dermatologist ang nag-refer sa Research Institute for Tropical Medicine for testing kung saan siya na-test at nakita na positive. Napag-alaman din na nitong August 11, pumunta siya sa isang spa sa Quezon City para magpamasahe. May mga naka-encounter siya dun sa spa. Kaya nakuha namin yung mga list ng mga possible close contact. Base sa contact tracing, napag-alamang may 41 tao na nakasalamuha ang pasyente. Minomonitor na ng Department of Health ang kanilang mga lagay. Mga high risk yung 27 na naging close contact, nakaano sila, quarantine sa bahay for 21 days. Yung iba ay self-monitoring lang. Samantala, ang pasyente nagpapagaling na raw ngayon. Naka-confine siya sa RITM for the other illness. Pero yung Mpox, kung malakas sa pangangatawan, okay na siya. Nakakaalarma ang pagkalat ng Mpox. Pero ayon sa WHO, mas madali raw itong labanan kumpara sa COVID-19. Mas marami tayong alam tungkol sa Mpox. Mas alam natin kung paano maiwasan. Handa ang ating sistema.
Bukod sa pagkakaroon ng butlig-butlig, ang mga nahawaan ng virus, nagkakalagnat, sumasakit ang ulot katawan at namamaga ang kulani o lymph nodes. Mpox kasi ay kusang gumagaling. Tawag natin dyan isang self-limiting disease. Para sa lagnat, paracetamol. Pag masakit, binibigyan na ng pain management. Tapos dun sa pangangati naman, pwedeng binibigyan ng antihistamine. Katunayan, ang unang 9 na kaso ng Mpox sa Pilipinas na naitala mula July 22 hanggang December 2023, in-isolate o pinag-quarantine lang daw sa kanilang mga bahay sa loob ng 21 araw. Hindi nga sila na-admit sa facility. Lahat sila ay sa bahay nagpagaling. Ang tumama kasi sa kanilang virus, yung tinatawag na Clade 2 variant na mild o hindi gaanong matindi ang epekto sa pasyente. 99.9% of Clade 2 nagsusurvive. Dahil may kaso na muli ng Mpox sa Pilipinas, ang DOH may paalala. Para tayo makaiwas, huwag tayong magdikit-dikit. Ang sabon at tubig ay tumatalab laban sa Mpox. Magdala tayo ng alcohol disinfectant, mag-face mask kasi sa panahon ito may mga trangkaso pa rin na umiikot. Kailangan natin kumain ng mga makakatulong sa pag-boost ng immune system. At the same time, exercise. Pinaka-importante sa lahat, adequate sleep. I cannot pinpoint where I get it and how I get it. Sa pagharap natin sa banta ng Mpox, baunin natin ang mga aral ng nagdaang pandemya. Mag-ingat at palakasin ang ating kalusugan para ang Mpox hindi tayo maunggoy. Gusto mong pumuti agad-agad? Ang ilan nagpapa-glutadrip. Bagamat hindi ito rekomendado ng ilang mga doktor. Baka kasi matulad sa iba pang cosmetic procedure, gone wrong. Sa kagustuhang pumuti ng magkakaibigang ito mula Rizal, ganito ang nangyari sa kanilang mga balat. Namula, nangate, nagdugo, at nagkapantal-pantal pa. Papanik na ako, may mali ba sa sarili ko? Doon na po talaga maraming lumabas sa likod ko. Ang ginawa lang naman nila, nagpa-glutadrip? Dapat siyang makulong. Maghahalo na nga ba ang balat sa tinalupan? Para sa mga gustong pumuti o maging maliwanag ang kanilang mga balat, naging trend ang pagpapaglutadrip kumpara kasi sa pag-inom ng glutathione capsule o tablet na originally vitamina para sa atay na ang side effect nakakaputi ng balat. Mas mabilis di umano ang epekto sa pagpapaputi ng glutadrip. Para kasi itong dextrose na itinuturok diretso sa ugat. Si Abby, inalok na maging brand ambassador sa itinayong spa ng kaibigan niyang si Angel. Hindi nito tunay na pangalan. Sobrang flattered ako na sa dami po ng kakilala niyang mas magaganda sa amin. Bakit kami yung napili niya? Ang kapalit daw ng pagbebenta, pagpopromote at pagpopost sa social media ni Abby ng mga produkto at serbisyo ng spa, free glutadrip na pumapatak ng 1 to 4,000 pesos kada session. Agad nagpag-glutadrip si Abby itong June 25. Pero habang isinasagawa raw ang procedure, Namamanhid po yung aking kamay. ilang sandali pa, si Abby biglang nahilo. Inaantok ka, no? Pero ang totoo po is nahihilo talaga ako. Laking gulat na lang daw ni Abby nang kinabukasan. Ito ang bumungad sa kanya. Ang kanyang hita nagkaroon ng mga pulang marka o spots. Siyempre po, in denial po ako that time. So bumili po ako ng cream para sa mga kati-kati. Wala pong nangyayari. Hanggang ang mga pulang marka kumalat pa sa buo niyang katawan. Sa bandang area ko po dito sa may likod, sobrang dami pa rin po niya. As in, wala pong mapaggabihan. Papanik na ako, may mali ba sa sarili ko. Pero nag-alangan daw muna si Abby na magreklamo. Ayokong makasira ng business po. Hanggang dumating ang schedule ng ikalawa niyang glutadrip session. Pagdating sa spa, nakasabay niya ang mga kaibigan din niyang sina Laika, Elise at Marimar. Pero
Malaking gulat ni Abby na makalipas ang 2 linggo, nabalitaan niya na ang kanyang mga kaibigan, katulad niya, nagkapantal-pantal din matapos sumailalim sa libreng glutadrip ni Angel. Si Laika, kahit makinis na at maputi, tinanggap pa rin ang alok na libreng glutadrip session kapalit lang ng pagpo-post. Hinahabol ko po kasi yung benefits like L-carnitine po, pampapayat. Kasi medyo tumataba nga po ako dahil nanganak na din po kasi ako. Nitong June 26, isinama ni Laika ang kaibigang si Marimar at ang kapatid nitong si Eliz na magpag-glutadrip din. Makakatulong daw kasi di umano ang procedure na ito kay Eliz, lalo't meron siyang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Gusto niyang patunayan sa tao na may magandang benefits yung glutathione niya. I cannot say na meron siyang good effects sa PCOS not unless may study na ginawa. Sa simula pa lang daw ng procedure, meron na silang napansin. Di po sila sigurado kung saan nahanapin. Hinayaan ko na lang po din kasi libre na nga lang. Nakaramdam po ako dito ng pangangapal at pangangati. Sabi nila, normal lang daw yon kasi pumapasok daw po kasi yung gamot, tsaka vitamins naman daw po yun. Pagkatapos nilang maturukan ng gamot sa ikalawang glutadrip session, Doon na po talaga maraming lumabas sa likod ko hanggang sa leeg ko. Lumalabas na po siya. bagay na siya ring nangyari kay Abby. Sabi ko, same kami. Hanggang nagdesisyon na sina Abby na ipaalam sa kaibigang si Angel ang nangyari sa kanila. Bigla na po siyang nag-alburuto. Bakit parang pinapamukha mo sa amin na hindi namin kayang gastusin yung sarili namin? Naghahabol kami ng pera sa kanya. Sina Abby at Laika minabuti ng magpakonsulta sa kanilang mga dermatologist. At ayon sa doktor na sumuri kay Laika, parang na-overdose po. Niresetahan naman po ako. pagaling na raw ang kanilang mga sugat ngayon. Gayunman, Sobra po naapektuhan na rin po yung self-confidence ko kasi hindi po ako makalabas ng bahay. Ito po sa likod, may kita nyo rin po dyan lahat ng mga marks ng sakit po na dumapo po sa amin dahil po sa gluta po. habang si Abby naman na-diagnose na merong guttate psoriasis, kondisyon sa balat na lumalabas matapos maimpeksyon ang pasyente. 95% po na-trigger yung guttate psoriasis ko. This is most likely a drug reaction. Pati ang mga makeup gig ni Abby naapektuhan na raw. Nakadikit ka sa client habang nagtatrabaho ka Pinasa ko po dun sa co-makeup artist ko yung mga dapat para sa akin na trabaho. Ilang linggo na ang lumipas, pero ang mga sugat ni Abby hindi pa rin daw naghihilom. Ang dati niyang makinis na mukha, tinigyawat na rin daw. Ang sinapit ni Abby sa spa ng kaibigan, ipinost niya sa Facebook. Pero sa halip na makipag-areglo, di umano si Angel kung ano-ano pa raw ang ipinaratang sa kanila. May herpes ka, may STD ka. Sino ka para sabihin yun sa amin? Sa pag-iimbestiga ng aming team, napag-alaman namin na ang gamot na itinurok sa mga biktima na talamak ang bentahan online, hindi pala aprobado ng FDA o ng Food and Drug Administration. Ang tanging aprobado lang po namin ng glutathione ay yung intravenous na adjunct treatment for cisplatin chemotherapy. Other than that po, wala po kaming approved. And if it is being advertised as a skin lightening, wala pa po kaming ina-aprobahan na gano'n. Glutathione is really, really beneficial to the body. In fact, we alone, we produce glutathione naturally. Yun nga lang kapag tayo tumatanda, bumabagsak yung glutathione levels natin. Yun nga lang, this is being abused as a skin whitener. Because in very high doses, the side effect of glutathione is whitening. But it can also improve the quality of the skin. Bago ka mag-undergo ng IV glutathione, it's very important to have a skin testing because we also see patients who are allergic to the glutathione. Dapat ini-inject ito ng very, very slow. Ang administrative penalty po na katapat ng unregistered product ay nagkakalaga ng mula 10,000 pesos hanggang 500,000 pesos po. Pero ang pamunuan ng kumpanya, tahasang itinanggi ang mga paratang sa kanilang produkto. Sinadya rin ng aming team ang spa ni Angel para makuha ang kanyang panig.
Pero ayon sa humarap sa aming staff, wala raw ngayon si Angel sa Pilipinas. Nakausap siya ng aming team sa telepono pero hindi pa raw siya handang magbigay ng pahayag. Samantala, sina Abby at Laika formal nang nagsampa ng reklamo laban sa kanilang kaibigan. Ang penalty nito involves imprisonment, minimum of 1 month and 1 day until 12 years of imprisonment. Pwede naman mag-impose ang korte ng fine kung nag-sustain ng medical expenses and other forms of damages ang isang biktima. Under Republic Act of 2382, only medical professionals who are licensed to practice medicines are allowed to do so. Sa glutathione po, make sure lang po talaga na registered physician po ang gagawa sa inyo. Kung gusto niyo po talagang magpagluta, dapat po talaga sa license. Nagsisisi ako na naniwala ako sa kanya. Baliktaran po pala yung mangyayari. Dapat siyang makulong kasi kung hindi siya makukulong at magawa niya yun sa iba, kawawa naman yung iba. Matatandaang nito lang Pebrero, muling naglabas ang DOH o ang Department of Health ng paalala na hindi nito sinusuportahan ang paggamit ng glutathione para pampaputi ng balat. Ayon naman sa FDA, in black and white ang mga injectable glutathione para pampaputi may panganib na magdala ng toxic effect o lason sa kidney, liver at sa ating nervous system. Sa mga ayaw pa ring paawat sa kabila ng babala ng mga otoridad, mabuting kumonsulta sa inyong mga doktor bago uminom o magpaturok ng kung ano-anong pinapaniwalaang pampaputi. Maliwanag? Isang ama sa Mindanao nakuna ng video na nagpapaputok ng baril habang hawak ang bagong silang niyang anak. Nakatanggap ang aming programa ng isang nakababahalang report. May kumakalat daw na video ng isang lalaki na may karga-kargang sanggol. Maya-maya lang, may pilit itong inaabot sa kanyang likuran. Isang 9mm caliber na baril at walang kung ano-ano. Habang nasa bisig niya ang sanggol, ang baril, walang habas niyang pinagpuputok. Walang muwang nakakaawa. Hindi dapat ginagawa yun, nakakagalit. Hindi ba dapat ang mga sanggol ang napapakinggan ay mga uyayi o lalabay? Hindi putok ng baril. Ang video kuha sa dulong bahagi ng Mindanao. At meron kaming nakausap na magkukwento kung ano ba talaga ang nangyari sa video. Play. Walang iba, kundi mismong ang lalaking nagpaputok ng baril kahit meron siyang kargang sanggol. Bago po suwi-suwi ko, in-story ko si TMJS angkan nagpag-interview para takita rin sa buhay kami. Nyaro waktu kami sa niyang, bawakas kami rin kasikpitan mong nirang kapaswakasan niya nga nito. Itago natin siya sa pangalang Freddy. Sanggol na karga-karga niya sa video, anak pala niya mismo, si Jasper. Hindi rin niya tunay na pangalan. Bunsong anak ni Freddy sa pang-apat na niyang misis na itago natin sa pangalang Michelle. Waktu kami pediata, na kung salama-laman hadya kami sa iyali. Ang video, kuha raw sa binyag kamakailan ni Jasper. Pero paglilinaw ni Freddy, wala raw siyang kaaway nung araw na yon. Kaya raw siya nagpaputok ng baril dahil sa isang pangako. Nga, mong kabayaan ko ito, sir. Nazal ko iya, Koster nazal miyaan. Ewan ko masikit, nazal, Noon pa man, hiling na raw talaga ni Freddy na magkaanak sana siya ng lalaki. Puntusin na bang nanak ko, lah. Yung waktu ko, busaya po na bigdag ko. Pero tila hindi raw siya pinagbigyan.
First ko sila maganda, anak kun dende. O sika dua ko maganda, dende bisa anak kun. Sika talo ko maganda, dende na isab. Napakahalaga na magkaroon ng isang lalaking anak sa Islam kasi pinaniniwalaan na ang lalaking anak ang magpapatuloy ng dugo. Ito ang magiging lifeblood ng isang komunidad. Meron tayong tinatawag na patriarchy. Ito yung systematikong pagtingin na ang mga lalaki ay nakakaangat kaysa sa mga babae. Sa mga liblib na lugar, mas prized yung pagkalalaki dahil sa lalaki natin kinakabit yung kalakasan na kailangan para tumulong sa pamilya. Hanggang taong 2013, nakilala ni Freddy si Michelle na ika-4 sa kanyang mga naging asawa. Nung nagdalang tao si Michelle sa kagustuhan na magkaanak na lalaki, si Freddy nagbitiw raw ng pangako. I-promise ko si may anak kun bang anak ko lala. Hangkan 4 anak ko lalahin katimbakan hadda siya. So, di ba bang kita mag-promise si barang-barang ka sa Muslim? Muslim makapagkat kita dito pante. Ina-promise mo si barang mo. At tila dininig daw ng langit ang panalangin ni Freddy. Ang huling isinilang na kasi ni Michelle, lalaki. Dito na raw tinupad ni Freddy ang pangako sa sarili, kaya siya nagpaputok ng baril. Kahit pa karga-karga ang ipinagdasal niyang bunsong anak na lalaki. Basta ko tayo nakilala, inang ko tayo, promise ko, timbakan ko siya si Pontay Ngere. Play! Pero saan galing ang ginamit na baril ni Freddy? Lumayan sa ako, sir. Indam ko at doon, si Emilet. Nagtapit ko si Emilet ni Usbawaris ko. Sanay rin daw humawak ng baril si Freddy. Hindi waktu ya Abu Sayyaf kami. Waktu kami pedyata. Waktu ko hubungan doon sinapang pasok sa Sayyaf. Tidak niya manuan ako. 2017 to pahali. Surrender ni kami. Alam natin yung war culture. Malaki yung psychological impact nito sa mga tao na lumaki doon sa ganung komunidad. Isipin din nila yung epekto ng digmaan ay hindi makakabuti kung gagamitin nila yung kanilang baril sa katuwaan. Ang paghawak ng baril ay pagpapakita ng kalakasan. Halimbawa ng isang miyembro ng isang pamilya na yung baril, sumisimbolo siya na kaya kitang protektahan. Talaga namang hindi nagbabago hanggang sa ngayon para sa pananaw ng ibang tao yung machismo na dapat sila yung angat. Dito kasi nakita natin yung paggamit ng force. Depensa ni Freddy sa mga bumabatikos sa ginawa niya, siniguro raw niyang wala siyang matatamaan nung pinaputok niya ang baril. Daan niya namahan ako sir kasabawa ng Bantala kumban barangay. At hindi raw ito ang unang beses niya itong ginawa. Katunayan, pang-4 na beses na raw. Ang unang 3 anak din kasi nila ni Michelle, pare-pareho rin palang lalaki. Da ko sila magangang. Kasi anak ko, 4 anak ko ito grade 4 ni Rambuha, Taka. Grade 1 ni Rambuha, Timbal Rambuha. Okay, isab niya ay nangyari. Pero kahit wala raw okasyon o dapat na ipagpasalamat, si Freddy aminadong basta-basta na lang nagpapaputok ng baril. Gaya sa kasalang ito. Kung saan nagpaputok siya ng 9mm caliber na baril sa tabing kalsada habang pinapanood siya ng kanyang mga kabarangay, kabilang na ang batang ito. Ako at okay sa ako. Okay sa ako pag ang kanino okay sa ako. Kumando naman yan tapos o takitire. Yes, nung tayo sa ako si sensor. Dana sura pa bayaan din mga sa din. Kanya no puto si binawaran sa so pag sa one ko okay ron pa nito. Ano kayo nang lumando. Gayunman, ang pagpapaputok ng baril malapit sa isang bagong silang na sanggol o kahit pa sa kaninong nilalang, kailangan pa ba nating ipagdiinan na lubhang napakadelikado? Pwedeng mabingi yung bata. Indiscriminate firing yan. Ano? May pwedeng tamaan na iba yung bala at the other end, delikado din. Worst case din, kung kunyari nagkaroon din ng misfire, pwedeng sumabog yung baril. Ang ginawang pagpapaputok ni Freddy, labag sa batas. Idagdag pang walang permit ang kanyang mga baril.
a clear violation of RA 11926 wherein nag-indiscriminate firing siya. It could be a violation of RA 10591 or yung Comprehensive Firearms and Ammunition Law. May bit-bit siyang baby. Baka ma-violate niya rin yung sa child abuse law. Kaya yung lapit rin lang ang hindi rin nakapap na. So, okay na si Mok tayo. Play! Ang paghawak ng baril, gaya lang din sa pagkarga ng sanggol. Dapat maging maingat at responsable. Hindi pwedeng trigger happy. Kung nabubuhay kaya ngayon ang ating mga bayani, ano kaya ang kanilang mga ikukwento tungkol sa ating kasaysayan? When you watch the film General Luna, you'll hate Aguinaldo even more. Naging kontrobersyal ang katatapos lang na Historians Fair para sa Philippine History Month na ginanap sa GSIS Museo ng Sining sa Pasay kamakailan. Last question. Sa Q&A, ang manunulat at historiador na si Ambeth Ocampo may tinalakay na mahalagang detalye sa ating kasaysayan na ayon sa kanyang research o pagsaliksik, ang totoong nagpapatay sa Director of War nung panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano na si General Antonio Luna ay walang iba kundi si... It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Ang tinukoy na yon ni Ambeth Ocampo, agad ipinost ng isa sa mga dumalo sa event, ang local history and culture scholar na si Pepe Alas. Talagang napaka-konklusibo na ng sinabi niya. In my research, I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. If there are historians who say otherwise, then the burden of proof is theirs. Maglabas sila ng kanila. Ano ang naging basihan ni Ambeth Ocampo sa pahayag niya na ang nagpapatay kay General Antonio Luna hindi ang madalas na tukuying si Emilio Aguinaldo, kundi ang di umano mismong ina ni Aguinaldo, si Trinidad Fami, kilala rin bilang si Kapitana Teneng. Kung si Kapitana Teneng ang pinaka-promotor ng kamatayan ni Antonio Luna, nakaka-frustrate yun. Mahirap naman din maniwala na hindi siya ang instigator ng massacre. Bakit kaya it took a long time bago na rediscover itong impormasyon na ito? Ngayong ipinagdiriwang natin ang Philippine History Month at ang National Heroes Day, bigyang linaw natin ang buhay at kamatayan ng bayaning si General Antonio Luna at kung bakit mahalaga at napapanahon pa rin itong pag-usapan sa kasalukuyan. Ilang araw matapos bitawan ni Ambeth Ocampo ang kontrobersyal niyang pahayag, nakapanayam ko siya. Ambeth, anong basis mo for saying na itong nanay ni Aguinaldo ang nagpapatay kay General Antonio Luna? Matagal ko nang sinaliksik yan, no? Pre-war pa, talagang lumabas na. Si General Antonio Luna, bagamat nakilala sa kanyang husay sa pakikidigma, marami raw naging kaaway dahil sa istrikto niyang liderato. Si Luna ang isa sa mga taong naniwalang magkanda ubusan na tayo, hindi tayo susuko sa Amerikano. Pero itong sila Pedro Paterno, sila Felipe Buencamino, parang ang feeling naman nila parang hirap na yung bayan. Makipag-usap na tayo sa Amerikano. Doon sila hindi magkasundo. Ano kung lalaban, kakagating ko sila? Nakikita niya talaga na may injustice talagang nagaganap. Ang injustice ay hindi lamang niya nakikita sa mga kalaban, kung hindi pati sa mga Pilipino rin. Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Ang ilan daw kasi sa mga tao ni Luna, puwersahan niyang isinasabak sa gera, habang ang ilang mga sumuway raw sa kanyang mga utos, tinatanggalan niya ng ranggo. Bakit napakarami ng uniforme mo? Hindi ka marunong sumaludo?
Gaya ng ginawa niya sa isa sa mga itinurong suspect sa pagpaslang sa kanya noong 1899, si Pedro Hanulino, kapitan na kaalyado ng nooy presidente na si Emilio Aguinaldo. Maraming mga tao kasing galit kay Luna, inggit sa kanya, ayaw lang sa kanya, but only a few ang meron talagang motive na pumatay. Sa eksaktong lugar na ito, sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, pinaslang si Antonio Luna, June 5, 1899. Nagtungo raw kasi si Luna sa lugar na ito para dumalo sa isang pagpupulong na ipinatawag daw ni Aguinaldo. Pero hindi raw nadatnan ni Luna si Aguinaldo sa opisina nito. Anong ginagawa mo rito? Ang isa sa mga nadatnan niya doon, si Felipe Buencamino, ang kalihim ng ugnayang panlabas ni Aguinaldo na nauna na niyang ipinakulong. Nakita niya nandoon, malaya na, so nag-away na naman sila. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nung usisain daw ni Luna ang komosyon, nakasalubong niya si Kapitan Pedro Hanulino na ibinalik din ni Aguinaldo sa serbisyo kasama ang iba pang mga sundalo mula Kawit, Cavite. Nang walang kung ano-ano, inundayan ito ng bolo ang ulo ng general. Sinundan pa ito ng pagbaril sa kanya. At pagtaga ng Kawit Brigade. Ang sabi ng mga nag-autopsy sa kanila, 31 or 41 wounds daw ang kanyang tinamaan siya. Talagang galit sila. Self-defense daw. Pagkatapos nung namatay, hindi sila inimbestigahan. Dahil sangkot ang mga tao ni Aguinaldo sa pagpaslang kay Luna, isa siya sa mga itinurong mastermind sa krimen. It all boils down to command responsibility. Kanino ba loyal yon? Tatandaan natin na ang mga taong involved sa kamatayan ni Luna ay Kawit Company guards. Pero ang akusasyon, mariing itinanggi ni Aguinaldo hanggang sa kanyang kamatayan. Samantala, sa 2015 historical film na General Luna, matapos paslangin ang general, may makikitang isang babae na sumilip sa bintana. Ano? Nagalaw pa ba yan? Pwede rin naman yung nagalaw pa ba yan is a caring answer. Pero ang sabi nitong source na nabasa ko, parang inip daw o galit na. Sabi ng iba kasi basta may babae daw na lumabas sa bintana na matanda. So obviously hindi yun asawa ni Aguinaldo. Pero kung idudugtong natin, yung nanay ni Aguinaldo nandun din sa Cabanatuan nung nangyari yung krimen. May ibang naghinala na posibleng ito raw si Trinidad Fami, ang ina ni Emilio Aguinaldo. Ang ginawa lang namin dun sa pelikula is may suggestion, pero hindi namin directly implied na siya talaga yung may kagagawan nun. Dun sa mga books na pinagbasihan namin, lalo na yung The Rise and Fall of Antonio Luna kay Vivencio Jose. So nakalagay naman dun na nung pinatay si Luna, may matandang babae na dumungaw sa bintana. Si Aguinaldo malapit daw talaga sa kanyang ina. Meron nga mga kwento na kahit na raw may labanan, kinakarga si Mrs. Aguinaldo sa isang duyan. Tinanong ko si Teodoro Agoncillo, ba't laging kasama naman si nanay? Sagot niya, alam mo, kailangan kasama niya yung nanay niya dahil kung nakuha ng kalaban yung nanay mo, iho-hostage siya para sumuko yung anak. Meron talaga tayong itong trope, no, kung saan there's a woman behind the throne. Minsan may element of misogyny or sexism. Dahil ang mga kababaihan ay hindi directly in positions of power, parang sinasabi dyan, sila ay nagmamanipulate. Pero kung totoo man ang mga haka-haka noon na ang ina ni Aguinaldo ang nagpapatay sa general, ano naman kaya ang kanyang motibo? Sa akin kasi, at yun din ang sabi ni Juan Villamor, it's excessive maternal protection. Balita nila, parang nagmamaniubra si Luna para palitan si Aguinaldo. Ang nakakatawa lang, hindi yan lumalabas sa mga libro. Hanggang sa lecture nga ni Ambeth Ocampo sa History Fair kamakailan, natalakay niya ang paksang ito na ayon sa iba, posibleng magbago ng hulma ng ating kasaysayan. In my research, I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Kung gusto lang ninyo, dalawa lang naman ang babasahin mo dyan, Vivencio Jose at Teodoro Agoncillo. Ang secret sa mga librong ito, buksan mo yung biblio, tignan mo yung footnote. Ang tinutukoy
Tinukoy ni Ambeth ang footnote mula sa historiador na si Juan Villamor. Induced by dominant advisors, especially by women whose affection he could not disregard. Kinalap niya lahat. May mga affidavit nakalagay sa harap niya ko ito sinabi. Meron So, pala mga ganun, in-interview niya talaga lahat ng mga tao. Ito ang conclusion. So, sa kanya si Buen Camino at yung nanay ang magkuntsaba. Ang pahayag na ito ni Ambeth Ocampo nakarating sa descendants ni na Antonio Luna at Emilio Aguinaldo. Kung si Kapitana Teneng ang pinaka-promotor ng kamatayan ni Antonio Luna, nakaka-frustrate yun. You have to consider yung mga history professors na may kanya-kanyang interpretasyon. Mahirap naman din maniwala na hindi siya ang instigator ng massacre. Dadamay mo pa yung nanay mo. Kahit ba in-advisean ka ng nanay mo ng mali, sana hindi mo sinunod. Sa kanya pa rin yung responsibility. Sa personal na level, maaari pa rin hindi nila ikatuwa kapag nagpatuloy yung usapan. Lalo na kung sa kanilang pananaw ay kulang yung impormasyon o di kaya hindi patas, unfair yung paglalarawan sa kanilang ninuno. A lot of us probably grew up thinking na ang nagpapatay kay General Luna ay si Aguinaldo. Saan nagkaroon ng dissonance o ng inconsistency? Kung natatanda mo naman sa eskwela, di ba, ang turo sa atin, parang to act on emotion. Parang anong feeling mo? Pinatay ni Aguinaldo si Bonifacio, pinatay ni Aguinaldo si Antonio Luna. But actually, kung titingnan natin, hindi naman siya talaga kasali. Maaring inutos niya yan, pero wala siya on both instances. At ang lumalabas sa aking pagsaliksik ngayon ay ginagamit ni Quezon ang kasaysayan para pwede niyang i-discredit yung kanyang political rival nung eleksyon nung 1935. Pero paglilinaw ni Ambeth, wala siyang intensyon na gawing kontrobersyal ang usaping ito. Sagot ito sa isang 10-year-old na bata na nagsabi na, alam mo, gusto ko si Emilio Jacinto, hindi ko gusto si Aguinaldo kasi maraming pinapatay na tao. Ang explanation ko dito sa bata, parang alam mo, pag tumanda ka, mag-aaral ka ng kasaysayan, marami kang matututunan, then you will understand. So ang ginawa kong example, no, isa sa mga hindi alam ng marami, ito nga nanay ni Aguinaldo. According to some sources, siya ang nagpapatay. It's not common knowledge. Kaya rin isang dahilan din yun kung bakit ko isiniwalat yun. Kasi ano siya, it's of general public interest. May iba ring bumabatikos sa post ni Alas. Chismis yan! Pati mga historiador hindi magkasundo. Di raw yun yung ibig sabihin ni Ambeth. Yung narinig ko, yun napakaklaro. I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Yung assumption nga, yun yung pagkakamali niya. Sana sinabi na muna niya na palagay ko, sa tingin ko, baka si Trinidad family dahil sa mga ganitong pangyayari. Doon ko matatanggap na hypothetical yun. If there are historians who say otherwise, then the burden of proof is theirs. Maglabas sila ng kanila. Ako, sinabi ko naman kung ano yung pinanggalingan ng akin. Iisang libro lang yan. Agoncillo never made that assertion. Hindi siya naniniwala dun sa nagalaw pa ba yan. The source for that quote is General Venancio Concepcion, general nung revolusyon. Siya ang nagsulat noon. Hindi ako willfully maglalabas ng hindi totoo. Panawagan din sa mga guro na i-explore yung iba't ibang paraan ng pagtuturo ng kasaysayan. No? Dapat bukas tayo sa iba't ibang mga sources, no? At format, no, ng mga learning materials. I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. It makes people discuss history na suddenly merong discourse sa amin ng mga nananaliksik at nagtuturo ng kasaysayan. Maganda yon. Dapat naman talaga current at relevant. Patuloy yung diskurso. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano, ang ating sarili. Lahat naman ng efforts ng mga heroes ay para sa kasarinlan o kalayaan na ine-enjoy natin ngayon. Lalalan natin sila kasi nababanggit sila. Pero hindi natin talaga alam kung ano yung buhay, ano yung pinagdaanan, para saan yung pinagdaanan. Isang malaking karangalan ng ipaglaban ng ating inang bayan pag tayo magdadalawang isip. Mabuhay ang Pilipinas! May bagong issue ngayon ang PhilHealth. May sobra kasi itong pondo na aabot ng 90 billion pesos. Ang gusto ng gobyerno, maibalik ang pera sa national budget. Pero ipinoprotesta ito ng ilan
Dahil bakit hindi na lang daw gamitin ang sobrang pera para pagbutihin pa ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga nangangailangan. Sa gilid na ng kalsada sa Cebu City, naabutan kamakailan ng panganganak ang babaeng ito. Ayon sa mga saksi, kahit may umantabay namang ambulansya, ang babae hindi pa rin sumama. Tumanggi rin siyang magpadala sa ospital sa takot na wala siya maipambayad. Moto na nawag sa nako ang abyo na maabot nabangon ba sila niya sila mo rescue so motor paabot pero ligtas kaya niyang mailuluwal ang kanyang sanggol? Ano sa magpunta sa hospital? Ha? Manon ka tagal. Kung tutuusin, sakop dapat ng PhilHealth coverage ang mga katulad niyang mahihirap na kung sakaling magpapa-ospital siya, makakakuha siya ng benefit sa panganganak mula sa PhilHealth. Lalo pat napaulat na ang PhilHealth na siyang nangangasiwa sa universal health coverage ng mga Pilipino, sobra-sobra pala ngayon ang pondo. Aabot ng halos 90 billion pesos ang sobra sa pera nito. Pero imbes na ang pondo ng PhilHealth ilaan direkta sa mga proyektong pangkalusugan, ibabalik pala ito sa gobyerno para mailaan sa ibang mga ahensya. Ang laki pa ng bayarin, bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Ang pagbalik ng ekstrang pondo ng PhilHealth sa gobyerno, legal ba o nararapat? Lalo pat marami tayong mga kababayan nangangailangan ng tulong sa kanilang kalusugan. Isa sa mga umaasa sa makukuhang benepisyo sa PhilHealth, si Alvelin na kamakailan lang na-confine ang anak na si Albea matapos itong madulas. Masakit daw po batok. Nakangiwi na po yung face niya. Nag-CT scan po siya. Nakita po yung 24cc na dugo sa brain. Kinontain po agad ng mga gamot. Umasa si Alvelin na malaki ang makukuha niyang discount dahil PhilHealth member siya. Lalo't ang premium contribution ng mga katulad niyang miyembro nito lang Pebrero nagkaroon ng increase. Nakasaad kasi siya sa batas. By 2025, dapat po na-i-increase natin to 5%. Kada buwan, nagbabayad si Alvelin ng premium pay na 500 pesos na kinakaltas sa kanyang sweldo at 500 pesos na sagot naman ng kanyang employer. Pero si Alvelin halos atakihin sa puso. 398,000 na yung running bill namin. Ang kinaltas po sa bill, 76,000 po. Napaupo na lang ako. Ito lang po ba talaga yung kayang ibigay ng PhilHealth? Ang gastusin ni Alvelin madadagdagan pa dahil sa kakailanganin niyang laboratory tests. Yung conventional angiogram, medyo may kamahalan. Hindi rin namin alam saan kukunin kasi hindi po ako nakabalik sa trabaho simula nung na-ospital yung anak ko. Kaya nung nabalitaan ni Alvelin na may sobrang pondo ang PhilHealth, napatanong siya. Nandito ako nag-struggle sa ospital, ang laki pa ng bayarin. Ba't hindi po nila i-prioritize yung mga pasyente? Sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation nakadepende ang 50 milyong mga Pilipino para sa kanilang health insurance. Maliban sa diskwento sa hospital bill, ang ilang qualified members entitled sa ilang medical services gaya ng dialysis para sa mga may sakit sa bato at radiotherapy para sa mga may cancer. May benefit claims din para sa mga pasyenteng na stroke, may newborn sepsis at pneumonia. In-expand po natin siya from 28,000 peso na coverage to around 90,000 already. Ischemic stroke is from 28,000 to around 76,000. Yung pag-aakyat natin ng benepisyo ng breast cancer from 100,000 to 1.4. Malaking bagay ang mga ito, pero para sa mga kapos o talagang walang-wala, mas mainam raw sana kung lalakihan pa ang coverage o hindi kaya mailibre ng tuluyan ang gastusin sa ospital. Lalo't ang pondo ng PhilHealth, sobra-sobra pala. Aside from the 90 billion po
there's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth. Nasa batas naman din na kami ay dapat magkaroon ng tinatawag na reserve fund. Dahil sobra sa pondo ang PhilHealth, ang Department of Finance nagpalabas ng circular order na nag-uutos sa PhilHealth na ibalik ang sobra nilang pondo sa National Treasury. To fund the program appropriations, Congress determined that there is another way at ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Plano kasing gastusin ang malaking bahagi ng pondo para sa infrastructure projects ng gobyerno. Naniniwala po kayo na legal po ito? Opo. Hindi ko gagawin kung hindi ito illegal. How about morally? Morally, yung pagbigay ng 600,000 trabaho, potentially, at yung paglago ng ekonomiya, palagay ko moral na moral yun. Ang hakbang na ito, binatikos ng Philippine Medical Association, pati na ng 6 na dating secretaries ng Department of Health. Labag daw kasi ito sa Universal Healthcare Act of 2019. Immoral yung transfer ng PhilHealth funds. Pagdanakaw po yun eh. Alinsunod ho sa batas, any pondo ng PhilHealth, kung sumobra po kayo, gagamitin lang nyo sa dalawang bagay. Palakihin po yung benepisyo ng bawat pasyente. Ninakawan ka na, niloko ka pa. At ang feeling ko, ginagago nila ang Pilipino. Dapat magkaroon na ng TRO. Kung hindi, luhaan ang bawat Pilipino. Agad nag-file ang Philippine Medical Association ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema. Nakipag-ugnayan kami sa Department of Finance. Si Finance Secretary Ralph Recto nagpaunlak ng interview. Secretary Recto, una sa lahat, pakipaliwanag nga po, bakit kailangang ibalik sa national budget or sa treasury yung sobrang pondo ng PhilHealth? Inutusan kami ng Kongreso, nasa General Appropriations Act of 2024. Repasuhin ninyo, tignan ninyo yung mga natutulog na pera na nandyan sa GOCCs na hindi napapakinabangan at kung may sobra, gamitin natin pagpopondo ng unprogrammed fund ng budget. Sa dami ng pangangailangan ng 115 million Filipinos mula sa kalusugan, sa edukasyon, siguraduhin natin yung cash natin, yung cash management natin, nagagamit natin na maayos. Sana maisip din nila ang trabaho ng Department of Finance. Ang ginagastos natin sa isang araw, 15.8 billion pesos a day. Ang nakokolekta natin sa buwis, tax and non-tax revenue, 11.8 billion a day. Ang inuutang natin araw-araw 4 billion a day. Hindi ko nais dagdagan ang utang ng ating bansa, hindi ko nais dagdagan ang buwis na sasaluhin ng mamamayang Pilipino. So kung may natutulog na pera dyan at pwedeng pakinabangan, gastusin natin ang tama, bakit hindi? Siya ay unconstitutional, siya illegal. Ang pondo ng Universal Healthcare, kung sumobra, hindi pwedeng kunin ng gobyerno. Yung Universal Healthcare, Yes. ako ang principal author Actually, niyan. pinupuntos din ho nila sa inyo yon. That's why maybe they're expecting you to be more in favor. Huwag ibalik sa national government. Which I am in favor. Ayon din sa batas yun eh. Kaso kayo yung nagiging kontrabida dito sa issue na to. Sabihin man na natin kontrabida kung kontrabida, pero ginagawa ko yung tungkulin ko. May basis ho ba yung sinisigaw ng mga kontra ho dito sa pagbalik ng pera na pera namin yan? Wala tayong binawas dyan. Hindi natin kinuha dito yung members' contribution. Ang binalik sa Treasury ay yung mga subsidiya na galing sa national government na hindi nag-aastos ng PhilHealth. Yes. I'm sure ang sabi ng mga tao, pondo rin naman ng gobyerno yon. Correct. Why make a distinction? Galing din naman sa taxes Kasi, yan. well, Kay subsidy yan or contribution from Correct. PhilHealth. Di po ba? Sabi ko nga, 115 million tayo. At trabaho namin sa DOF,
hanapan ng pondong yan na hindi dadagdagan ang utang ng Pilipinas. Kung may sobrang pondo yung PhilHealth, Dagdagan ng benepisyo. hindi ba pwedeng iawas o dagdagan na lang para Tama yun. yung babayaran o yung kakaltasan sa Correct. hospital bills ng Correct. mga ma-ospital na mga Correct. nangangailangan, Correct. mas malaki yung makukuha Tama nilang yun. discount. Correct. Hindi ho daw ba pwedeng ganun na lang? Ginagawa ngayon yun. Nabawasan ba yung benefit package ng PhilHealth? Hindi. Nadagdagan, 30% across the board. Libre ba ang mammogram? Kaya marami may breast cancer kasi hindi maka-afford yung mahihirap Magkano ang colonoscopy? 30,000, isang silip. Hindi naman libre para sa lahat. Pero may pondo ang PhilHealth na nandyan na nasobra, ba't hindi ginamit? Hindi ba pwedeng, pag may sobrang pondo dito, kunwari, sobrang pamalengke mo, o di, itabi mo muna para dagdagan mo yung mga kailangan mo. Kailangan mo pala ng grocery, mga ganyan hong thinking. Tama. How do you- Bigla yung anak mo nagkasakit. Yung pang-grocery mo, gagamitin mo sa sakit. Kung nagtabi ka para sa sakit, wala naman sakit yung anak mo, kailangan mo dagdag na pagkain, di lalagay mo sa pagkain muna. Okay. Pero So di parang yan ganun yung ginagawa ninyo. That's part of it. Nung naisa publiko ang sobrang budget ng PhilHealth, umalma na agad ang Private Hospitals Association of the Philippines. Bakit naman daw magbabalik ang PhilHealth ng pondo gayong may utang pa sila sa mga pribadong ospital mula sa inabunohan nilang diskwento sa hospitalization ng ilang mga pasyente? Ang estimate namin mga around 4 to 6 billion pa. Yung pala, meron pa sila ganung kalaking pera. Tapos parang hirap na hirap silang magbayad sa amin. Bakit ganon? We have started paying all those. Malaki na po ang porsyento na nabayadan natin. Pero yung mga taga-health sector, understandably, ang sabi nga ng mga bata ngayon, ang bias nila syempre for the health sector din. Nakita naman... Yes, magandang tanong yan. Nakita naman daw ho natin ang nangyari nung pandemic na napaka-challenged ng ating health sector. Ang daming pangangailangan. Bakit hindi na lang daw po ibalik lang din sa health sector yung ekstrang pondo? Well, yan ang unang ginawa natin. We paid 27 billion to the frontliners ng pandemic. Dagdagan dapat natin yung infrastruktura. Kahit may PhilHealth ka, kung walang ospital, magagastos pa ba yung PhilHealth? Isa sa mga programa ng PhilHealth ang tinatawag na Konsulta Package. Naglalayon itong magbigay ng libreng konsulta at gamot sa barangay. Ito ang inaasahan ni Danilo para sa maintenance medicine ng kanyang ina na may high blood. Wala ho akong trabaho kasi ngayon. Pero sa mga nakalipas na linggo, pahirapan na raw makahingi nito sa kanilang health center sa Barangay Malanday sa Valenzuela. Wala raw gamot ko. Basta sinabi mo pag wala. The LGU is now procuring for our own constituents na ibibigay natin sila on a limited capacity. Pero hindi naman nagkakaroon ng kakulangan meron siguro. Pero sinasabi rin po yun, Secretary, na pag binalik sa national government yan, kukurakutin lang. Pagpupunta na naman sa anti-flood projects, mga ganun. Ba't hindi na lang ipagawa ng health centers? Gagawin din natin yun So in your defense, you're saying, Secretary, this is better management of the funds. Yes, pinag-aralan natin, tama naman. Dapat nagpa-public forum sila. Hindi mo pwedeng kunin yun kasi earmark yan for kalusugan. Hindi mo siya pwedeng gamitin para gawa ng tulay, building, kalsada daw. Kailan ka makakagawa ng tulay? 10 taon. Ngayon ka namamatay. Di dapat mo, ngayon mo gamitin ang PhilHealth para makasagip ka ng tao. Samantala, balikan natin ang babae sa Cebu na tumangging magpadala sa ospital at piniling manganak sa gilid na lang ng kalsada dahil sa wala siyang perang pampaospital. Abot ganina nga nurse. May mga rumesponde naman daw na medical workers at volunteers pero tumanggi pa rin ang babae. Ang ginang na piniling manganak sa kalsada at ang iniluwal niyang sanggol, parehong namatay. Ano sa magpunta sa hospital? Ha? Ano mga ano? Ano mo lagi para tapi gali madto ko Wa manon katagal. Nakakalunos kasing isipin lagi na nangungutang ang mga tao pag na-hospital. Ang iba nagtitiis, ang iba nagpapakamatay na lang. That is a basic human right. Dapat ipaglaban natin ito. Yun nga lang,
bago pa maisumite ang temporary restraining order, nakapag-remit na pala ng 20 at 10 billion pesos sa National Treasury. Samantalang ang nalalabi pang 60 billion pesos nakatakdang ibalik sa susunod na taon. Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos, Secretary Recto. Tigilan niyo na yung pagta-transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. We respect yung mga opinion ng mga health advocate. I am also a health advocate. It just so happens I'm the Secretary of Finance at may utos ang Kongreso dito na pinag-aralan naman namin. Napakahirap na mahirap talaga. Wala maasahan. Sana inaasahan natin tutulong sa ating gobyerno. Kung tinataas nyo yung contribution, isabay nyo yung benepisyo. Nakakapanibago lang malaman na marami palang sobrang pondo ang gobyerno o ang mga ahensya nito katulad ng PhilHealth. Gayong saksi tayo kung gaano naghirap ang sektor ng kalusugan sa nagdaang COVID-19 pandemic at nitong pagdami na naman ng mga kaso ng leptospirosis at dengue. Marami tayong mga kababayan hindi kayang magbayad sa ospital o bumili ng gamot man lang. Sa kabilang banda naman, may ibang mga pangangailangan na kailangan ding tustusan ng gobyerno. Nasa Korte Suprema ngayon ang pagpapasya kung saan ba dapat mapunta ang sobrang pondo ng PhilHealth. Gayunman, mabuti rin na ang isyong ito na pag-uusapan ngayon ng publiko. Morally, unacceptable. Yung paglago ng ekonomiya, palagay ko moral na moral yun. Lalo't ang nakasalalay rito, kalusugan at kapakanan, lalo na ng mga higit na nangangailangan. Umaandar ang pagkapraning ng mga napapadaan sa paupahang bahay na ito sa Bustos, Bulacan. Sementado at mukha namang bago. Pero marami raw ang naninindig dito ang balahibo. Bigla po kasi nag-ano yung pinto, sumasara. Si Carolina, mahigit 3 dekada nang nakatira sa compound kung saan naroon din ang bahay. Saksi raw siya kung paano ngang ilang mga nangupahan dito nag-alsa balutan sa takot. Nakikitang anino o parang may naglalaro. Hanggang kamakailan lang, ang kung anumang kinatatakutan sa paupahan, tila raw muling nagparamdam. Sa kalagitnaan kasi ng gabi, ang nakaparadang electronic bike na nasa gilid ng paupahan, kahit wala namang nagmamaneho, ganito ang nangyari. Walang kukurap. Kinabahan po at kinalibutan. Walang po kasi yan Kung di po malfunction po nung e-bike, may multo po talaga. Ayaw naman daw nilang labasin kasi nga natatakot. Dahil ba't umaandar yung e-bike ay wala naman tao. Napaglaruan po siguro ng elemento. Kinabahan, natatakot, kinilabutan. Kung may ganitong pangyayari sa paligid mismo ng inyong tinitirhan at kung ang iyong mismong bahay may kung anong mga nagpaparamdam, saan ka na magtatago? Ilang linggo rin daw na bakante ang paupahan hanggang nakursunadahan ito ni Vernie. Nagtengang kawali nga lang daw siya sa narinig niyang mga kwento sa apartment. Lalo't pasok ang renta nito sa kanyang budget, 7,000 pesos kada buwan. Malaki naman po siya. Nagandahan na rin po ako kasi malaki po yung pagkakaiba niya sa rent namin sa Manila. Bungalow house ito, gawa sa bato at may 2 kwarto. Para makatipid sa pag-alis-alis ng bahay, si Vernie bumili ng e-bike. Magwa 1 year na po siya sa amin. Malaking bagay po siya sa amin. Naging matiwasay naman daw ang mga naunang buwan nila sa bahay. Pero kalaunan, may naramdaman na raw silang kakaiba. Pauwi kami dito sa bahay. Parang may tumingin po sa side mirror ko. Yung feeling mo ba na may tumilip, dinededma ko na.
Hanggang nitong July 17, ang tahimik nilang gabi nabulabog nung may narinig silang kalabog. Binaliwala po namin. So, ang expected po namin is yung gate. Kasi minsan po sinasara yan kapag 12 na para po walang nakakapasok. Ang ingay, narinig din daw ng kapitbahay nilang si Jmar. Nanonood lang po ako sa sala ng movie po sa cellphone. May narinig po ako na tunog po sa labas, galing sa labas. Akala ko po magnanakaw kaya sinilip ko po. Kinilabutan daw si Jmar sa kanyang nakita. Umiikot po siya mag-isa. Sa kuhang ito, eksaktong alas 11 ng gabi, makikitang nakaparada ang e-bike sa gilid ng bahay. Walang kung ano-ano, bigla itong umabante. Tumama pa sa bintana ng bahay. Bago lumiko, at 3 beses na nagpaikot-ikot. Bago tuluyang nawala sa camera. Bumangga na po siya sa date po. Kinabahan po at kinalibutan. Akala ko po na loloko lang po siya. Sinilip ko po din. Nakita po, nakabangga na nga po. Chinek po namin, wala po siyang susi. Tapos naka-handbrake din po siya. Ang pag-andar ng e-bike ni Vernie, nakita rin daw ng hipag at pamangkin ni Carolina. Kinilabutan ako. Ayaw naman daw nilang labasin kasi nga natatakot. Dahil ba't umaandar yung e-bike kay wala naman tao. Dahil sa kakatwang insidente, mas lalo raw nagkakatakutan ngayon, lalo na sa loob ng bahay ni Vernie. Sa panganay ko pong babae, kada po inuutusan namin siyang maghugas ng pinggan. Parang hindi po siya mapalagay. Parang minsan daw po may nakabantay sa kanya, may tumitingin. Nagtataka na lang po ako, pero binabaliwala ko na lang. Para mabigyang linaw ang misteryosong pag-andar ng e-bike ni Vernie, ang CCTV footage kung saan kitang mag-isang umandar ang e-bike, ipinasuri namin. Based dun sa video na nakita ko, hindi ko maipaliwanag kung paano siya umandar. Pero doon sa nakita ko, hindi siya edited. Pero hindi kaya nag-malfunction lang ang preno nito? Dinala nila ang e-bike sa mekaniko. Dalawa lang po kasi yan eh. Kung di po malfunction po ng e-bike, multo po talaga. Napaglaruan po siguro ng elemento. Medyo kakaiba. Mabigat yung area. Kaya para mag-imbestiga, inimbitahan namin ang paranormal researcher na suki na ng ating programa, si Ed Caluwag. Nakakahilo. Meron na bang nakakita ng parang shadow figure? Humanap na ng kasama sa loob ng inyong bahay. Yung entities natin, nahawakan po itong e-bike na to. Nagagalit po eh. Dahil ang nakakakilabot na resulta ng investigasyon, susunod na. Umaandar ang takot at kilabot ngayon sa compound na ito sa Bustos, Bulacan. Matagal na kasing di umanong may nagpaparamdam sa paupahang ito. At kung ano man daw ang elementong ito, ang siya ring pinagsususpetsahan nilang nagpaandar sa e-bike ni Vernie kahit wala naman ditong nagmamaneho. Ang pangyayari, nakunan ng CCTV. Kung di po malfunction po ng e-bike, may ano po talaga, multo po talaga. Napaglaruan po siguro ng elemento.
sinuri ng isang mekaniko. Meron silang nadiskubring sira sa e-bike. Yung bearing, po sa manubela. Umaalog na po, ma'am. Maingay na po. Wala na pong preno. Tinatisin ko pong mandar, ma'am. Walang susi. Ayaw po talaga. Pero hindi raw ito ang dahilan para umandar ang e-bike ng mag-isa. Baka naiwanan din naka-start tapos may nakalak po yung manubela. Minsan naglolo ko din po kasi yung may mga throttle po. Kasi bago po kami matulog, chinecheck ko po yung mga susi namin na nakasabit po. Wala po akong naiwang susi doon. Samantala, para malaman kung may dapat nga bang katakutan sa paupahan, nag-imbestiga si Ed Calwag. Hello, good evening. Nag-set up muna ang team ng tinatawag na REM o Radiating Electromagnetic Pod at Music Box para makasense ng energy. Dito sa park na to, medyo kakaiba. Mabigat yung area. Parang masusuka at saka parang sinasakal. Papasukin niya ang paupahan. Dito kaya, siya'y welcome? Nakakahilo. Ito sa part na to, meron bang experience kayo dito nakakaiba? Yung panganay ko po, kapag po nandito siya sa kusina, para daw pong minsan may nakamasid. Meron na bang nakakita ng ng parang shadow figure? Sa anak ko po. Merong po eh. Merong boses po kasi na na parang nagagalit. Ma'am, ka dito. Okay. Pikit kayo, ma'am. Meron bang pakaramdam na parang umiikot? Gano'n? Opo. Bumibigat po yung dibdib. Bumibigat. Opo. Yan po kasi yung spot, no? Hindi po siya kaluluwa or elementals po ito. Nagagalit po eh. Biglang tumunog ang music box. So, ibig sabihin, mayroong dumaan dyan. Hanggang sa ang hawak ni Ed na tinatawag na dowsing rod, itinuro siya sa direksyon. Ano po yung nasa likod dito? Yun na po yung parking. Yung part ko nasaan yung may e-bike. Yan po talaga eh. Yung entities natin, nahawakan po itong e-bike na to. Upo kayo dito. Bigat, sir. Sir, maiiyak na ako. Nagsagawa siya ng isang ritual. Anino siya at ang unang sinabi niya sa akin, bakit ka nandyan? Akin siya. Tingin ko may sinundan kasi may kiniklaim siya. Ibig sabihin, hindi siya nandito sa bahay na to mismo. Yung paggalaw ko ng e-bike, masasabi niyo po na pinagalaw ko ng anito. Siya yon kasi dahil gusto niyang magpapansin. Sa family naman, hindi po kayo dapat matakot, ma'am. The moment na natakot kayo, mas lalo nila kayong guguluhin. Ang ating mga bahay at ang paligid nito, lugar kung saan dapat tayo pinakaligtas mula sa anumang ating kinatatakutan. At kung sakaling tayo'y e-eskapo, paano kung pati ang sasakyan bigla namang mag-isang gumagalaw ng ganito? Mapapausal ka na lang. God bless our home. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.